Kumpirma pa ng agham ang laging sinasabi ng Ebanghelyo, ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa kagalingan na ang mga taong naglinang ng mga kabutihan tulad ng pasasalamat, pagpapatawad, at kahabagan, malinaw na bunga ng Espiritu, ay nabubuhay ng mas kontento at may mas maraming emosyonal na katatagan kaysa sa mga humahabol lamang sa status at panlabas na tagumpay. Sinusukat ng mundo ang dahon, sinusukat ng langit ang bunga. Gusto kitang hamunin ng isang praktikal na paggawa. Sa susunod na 30 araw, sa bawat mahirap na sitwasyon na haharapin mo, magtanong ka, ano ang maaari kong ibunga dito? Kung ito ay isang paghamon, tumugon ka ng may pasensya. Kung ito ay isang pagkawala, tumugon ka ng may pananampalataya. Kung ito ay isang katahimikan mula sa Diyos, tumugon ka ng may pagtitiyaga. Sa pagtatapos ng panahong iyon, mapapansin mo na ang iyong puso ay hindi lamang lumaban, kundi namulaklak sa mga bahagi na dati ay tuyo. At huwag kang magkamali, may halaga ang tunay na bunga. Hindi ito agad-agad, hindi ito nilikha ng walang laman na pagsisikap, hindi ito karisma ng linggo. Ito ay araw-araw na pagbabago, dinidiligan ng luha, panalangin, at pagsunod. Ngunit ang bunga na iyon mismo, na hindi nakikita ng marami, ang nagpapasaya sa puso ng Ama. Kaya tanungin kita ng may paggalang, anong bunga ang nililikha ng iyong buhay? Niluluwalhati ba nito ang Ama o ang sarili mo lang? Dahil sa huli, hindi itatanong ng Ama kung ilang palakpak ang natanggap mo, kung ilang gawa ang nagawa mo, kung ilang tagasunod ang mayroon ka. Itatanong niya, nasaan ang bunga? At tanging ang mga nananatili sa puno ng ubas ang may mayaalay. Kung mayroon mang isang bagay na kailangan mong itago sa iyong puso pagkatapos ng lahat ng sinabi, ito ay, hindi ang dahon ang nakakapagpahanga sa Ama, kundi ang bunga na nananatili. Ang dahon ay nakakakuha ng atensyon ng tao, ngunit ang bunga ang nagpapakain, ang nagpapabago, ang nagpapatunay na ikaw ay talagang nakakabit sa puno ng ubas. At kung sa araw na ito ay hinarap ka ng salitang ito, tandaan mo, habang may buhay, may oras pa rin upang magbunga. At upang hindi huminto dito, nais kitang imbitahan na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko. Ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa iyong espiritual na ebolusyon at karunungan upang maging kahit 1% kang mas mahusay kaysa sa ngayon. Nagpapasalamat ako ng buong puso sa pananatili mo sa akin hanggang dito at inaasahan kita sa susunod na video.